Siyang direktang epekto nitong si Bagyong Christine, lalo na sa may northern and central Luzon. Habang kitang-kita po dito sa ating animation, itong makapal na kumpul ng ulap sa may bahagi ng Mimaropa and Calabarzon. Associated po ito sa trough o yung outer rain bands nitong si Bagyong Christine. At meron din tayong namamataan sa may timog silangang bahagi po ng bagyo. Hindi naman nakaka-apekto sa ating bansa. Outer rain bands din po yan. Habang sa malayong parte ng ating kalupaan ay meron pong panibagong low pressure area na nabuo dito po sa may silangan ng Mindanao. Nasa almost 2,400 kilometers away po. Within the next 24 hours, mataas ang chance na ito'y magiging isang tropical depression or mahinang bagyo. But within the next 3 days po, malayo pa rin ito sa ating kalupaan at walang inaasahang direktang epekto sa ating bansa. Pero patuloy yung ating magiging monitoring for this low pressure area dahil posible rin itong pumasok ng ating PAR early next week. Ito po yung latest na pag-asa regarding kay Bagyong Christine. Inaasang kikilos nga po pakaliwa or westward in general ang nasabing bagyo simula po ngayong madaling araw hanggang mamayang gabi. At maaari mag-emerge po sa ating West Philippine Sea pagsapit mamayang gabi. Simula naman mamayang gabi hanggang bukas ay nasa may West Philippine Sea na ito, tunti-unting lalayo sa ating kalupaan at posibleng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Friday afternoon. Mananatili pa rin po ito as a severe tropical storm o yung may katamtamang lakas ng hangin in terms of lakas ng isang bagyo. Subalit kung mapapansin po nila, habang lumalayo sa ating kalupaan, pagsapit po ng Sunday or Monday, babagal ng bagyo at maaaring pumihit pagsapit po ng Monday or Tuesday habang nasa may parte po ng timog na bahagi ng China. Kaya patuloy po natin itong monitor dahil posibleng maka-impluensya pa rin ang nasabing Bagyong Christine sa magiging panahon lalo na sa western seaboards or western coast ng ating bansa. And please take note po, itong si Bagyong Christine ay naglandfall kaninang 12:30 in the morning dito po sa bayan ng Divilacan sa Isabela. Kitang-kita rin sa ating latest track yung malawak pa rin po na coverage o yung malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Christine. Ang radius po niya around 700 to 750 kilometers mula doon sa kanyang sentro. So yung kanyang kabuong lawak or diameter ay nasa 1,400 to 1,500 kilometers. Sakop pa rin ng malalakas na hangin at ulan ang hilagang bahagi ng Visayas. Sa ngayon, nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 3 doon sa mga posibleng daanan ng sentro nitong si Bagyong Christine. Kabilang na dyan ang southern portion of Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao. Signal number 3 rin po sa southern portion of Abra, buong Benguet, and the northern and central portions of Aurora. Signal number 3 rin po sa hilagang bahagi ng Nueva Ecija, ganyan sa northern Tarlac, northern Zambales, buong Pangasinan, signal number 3, buong La Union, at sa central and southern portions of Ilocos Sur. So posible makaranas sila ng hanggang 95 kilometers per hour na lakas ng hangin. Signal number 2 naman po sa may Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, and rest of Abra, ganyan din sa Apayao, natitirang bahagi ng Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, buong Bulacan, signal number 2, ganyan din ang rest of Tarlac, buong Pampanga, rest of Zambales, Bataan, and Metro Manila, signal number 2 po sa ngayon. Signal number 2 din sa may Cavite, Laguna, Rizal, buong Batangas at sa hilagang parte at central portion of Quezon, kabilang ang Polillo Islands at maging sa Lubang Islands, signal number 2. Kapag meron tayong signals number 2 or number 3, may kalakasan po yung hangin, posible itong makasira ng mga pananim at maliliit po ng mga puno at posible rin na makasira po ng mga mahihinang istruktura, lalo na po yung yari sa pawid or sa kahoy. Meron naman tayong signal number 1 or strong winds pa rin po dito sa timog na bahagi ng bansa apart from Batanes, rest of Quezon, rest of Occidental Mindoro, buong Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion of mainland Palawan, kabilang na po ang mga isla ng Cuyo and Calamian, Camarines Norte, Camarines Sur, signal number 1, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang ang Burias and Tigao Islands. Signal number 1 din po sa malaking bahagi ng Visayas, kabilang ng Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, northern portion of Negros Occidental, northern portion of Cebu, kabilang ng Bantayan Islands. At signal number 1 din po sa may northern Samar, Biliran, northern portion of eastern Samar, at northern portion of Leyte. Ito naman po ay mararanasan na dami ng ulan, yung makakaroon po ng mga heavy rainfall sa susunod po na 2 araw
Please take note, meron pa rin tayong hanggang torrential rains or lubhang maraming ulan na babagsak ngayong araw sa may Pangasinan, Zambales, La Union, gayon din ang Apayao, Mountain Province, Kalinga, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at lalawigan po ng Aurora. Posible tayong magtaas ng mga red or orange rainfall warnings po sa susunod na 24 oras dito sa mga lugar na to. Mataas ang chance ng mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Samantala, meron naman tayong heavy to intense sa paulan ngayong araw or 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan over Ilocos Region, Calabarzon, Occidental Mindoro at natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley, Cordillera Region and Central Luzon. Meron naman tayong moderate to heavy na paulan ngayon or hanggang 100 millimeters. Marami pa rin po ito dito sa Metro Manila, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Bicol Region, Negros Occidental and Western Visayas. Ito yung mga lugar na magkakaroon ng matitinding mga pag-ulan habang tumatawid po itong si Bagyong Christine at yun pa rin mga cloud clusters po doon sa ilalim ng bagyo na nakita natin. Magpapaulan din po doon sa mga nabagit na lugar sa may Southern Luzon naman. Samantala by Friday, October 25,